Okay, Article 154 ng Revised Penal Code. So, ito yung unlawful publication and unlawful utterances. So, ano tong unlawful publication at unlawful utterances. So, yung unlawful publication, yun yung pagsusulat mo sa isang dyaryo o sa isang broadsheet o tabloid ng maling information about the country, about government officials. So, kung itatranslate natin online, yan yung fake news. So, noon pa man, punishable na yung fake news. Yung unlawful publication. No? Yung unlawful utterances, yun na nga, unlawful publication plus yung sedition, yung sinasabi mo na wag yung sundin ng utos ng gobyerno o wag kayong sumunod sa gobyerno, bawal. No? So, yun lang kasimple yun. Yung magpa-publish ka ng unauthorized o anonymous books, bawal. At mag-publish ka ng public documents without authority. Bawal ilabas ang ng public documents without permission of proper authorities. So yun. Punishable under Article 154 of the Revised Penal Code na ang penalty is arresto mayor. So makukulong ka ng 1 month to 1 day to 6 months plus ang penalty nito 40,000 to 200,000. So, yun. Malaki-laki ang penalty nito. So, pag nagpalathala, yun. Pag yung mga pinablish nyo is dinaan nyo sa print media, itong 154. Pag idinaan nyo naman sa social media o sa internet, cybercrime na naman yan. So, Data Privacy Act na naman yan. Cyber libel o cyber libel na naman. Counts of cyber libel na naman yan. So kahit saan nyo idaan, sa print media o ilagay nyo sa social media, pareho lang yan. Mas malaki ang penalty siguro ng social media. Pero pag dinaan nyo sa print, ganun din yan. Malaki-laki ang penalty niyan, magbabad kayo ng dapat nga taasan na ngayon Kasi yung 200,000, mani-mani na lang to. 40,000 to 200,000, mani na lang to sa mga tao ngayon na malalakas ang loob. Pero it's good to know na talagang may problema kapag hindi mo pinag-isipan yung ginagawa mo. So, yun lang po.